asawa ko, aalis na pupunta ng Australia. Sige, pupunta ako sa'yo. Ano? Kanina sa may metro. Go. May, Comedy ba yan? Hindi. This is, serious topic. O tapos? Ay! Ulo yung chinelas. Ano sa may metro? Ano nangyari? Sa may metro, may kabayan, dalawang kabayan, isang babae, isang lalaki. Nag-uusap sila tungkol sa buhay. Nag-usapan nila, sabi ng lalaki, yung asawa ko, aalis na pupunta ng Australia. Tapos? Tapos, sabi niya, ay talaga? Sabi ka na ng babae. Tapos? Sabi niya, oo, sabi niya gano'n. Aray ko, kinuha niya yung asawa niya dito sa Pilipinas. Yung lalaki, aray ko. Ay, unang nakaalis yung... Aalis pa lang. Aalis pa lang. Alam ko na yung buong buhay. Aray ko, gawin init. Tapos? Alam ko na yung buong buhay nila kasi tagal ng usapan nila ang tagal ng biyahe namin sa metro. Aray ko. Ganito, yung lalaki, sabi niya, sabay sila dito, magkatrabaho sila before sa, sila pareha sila sa coffee shop. Galing, nalaman ko yung buhay nilang dalawa. Tapos? Tapos 2014 pa sila nandito. Galing ko, no? Ayaw mag-asawa. Gawa. Hindi, ganito, aray ko, sakit ng tagyaw. Sa metro, may isang lalaki, may isang babae. Oo. Magkatrabaho sila dati. Na magkatrabaho. Nagkita sila sa metro, sa tren. Tapos yun, nagkwentuhan sila. Tapos sabi ng lalaki, patagal na sila magkakilala, pero magkaibigan sila, magkariga din sila. Tapos sabi ng lalaki, yung misis ko, maalis na, pupunta na ng Australia. Kaka-process lang ng mga papers niya. Tapos din, lilipat na siya. Mabilis naman yung processing, sabi ko nun. Tapos, sabi niya, may iwan daw siya dito yung lalaki. Hindi sila sabay aalis kasi may anak sila. Ay, naiwan sa lalaki. Oo, dito yung mag-asawa sila. Tapos sabi niya, papunahin mo muna yung asawa kong babae. Kasi hindi kami pwedeng sabay kasi kailangan sa amin may income. Sabi niya gano'n, kailangan may isa sa amin na kumikita habang nagtatrabaho, habang nagpapasya. Susunod naman daw sila ng dalawa. Sabi niya, iniisip lang talaga nila yung anak nila. Sabi niya, 10 years na kasi ako dito sa Dubai. Sabi niya, 10 years na daw siya dito. Tapos sabi niya, parang iniisip na niya yung future ng anak niya. Kasi kahit dito, hindi naman ako citizen. Dito magiging PR ako. Sabi niya, ako na namin choice Canada. Kaya lang, nauna yung Australia. Susunod na yung asawa niya sa Australia. Susunod na lang daw nila. Tapos sabi niya, ang dami nating yung mga katrabaho natin, si ganito, madami silang katrabaho. Si ganito nasa Canada na, si ganito nasa Canada na din. Sabi niya. Tapos sabi niya, yung isa natin kasama, nasa Canada na din, nag-aral siya sa sa Philippine Institute Caregiver daw. Tapos sabi niya, ay oo, dapat pala sabi niya lalaki, dapat pala kung alam ko lang muna pa lang na wala pa kaming anak, nag-aral-aral na din ako. Ngayon kasi may anak na kami, hindi mahirap lang, mahirap daw. Sabi niya, kung noon pa lang na wala kaming anak, noon na kami nagsimula, okay lang mag-aksiyo. Sabi niya, ay ngayon may anak na daw siya. So, yun, iniisip na lang nila muna yung sa anak nila. 2 years old daw yung anak nila. Hindi pa nila pwedeng isama yun kasi wala magbabantay, mahirap daw yung child care. 2 years old pa lang, kailangan nila ng nanny, kailangan nila ng puso, ganyan, tagpaglaga. Sabi nila, hindi na muna namin dadalhin si Zoe. Kasi, yun na nga, magtatrabaho sila parehas. Saka na lang daw kapag medyo lumakalakan si Zoe, ngunit daw nila pag-aaral. Kasi dito sa Dubai, wala namang 10 years na kasi ako dito eh. Tapos sabi niya, makakapagod din daw dun sa parehas sila sa coffee shop. Yun, buhay-buhay, tungkol sa life. Sabi ng babae, kumusta naman sa Canada? Maganda ba sa Canada? Sabi niya, oo naman, maganda naman, madami namang trabaho dun. Sabi niya, pero huwag ka lang mamimili. Sabi niya kasi, ang daming pagpipilian, huwag ka lang maarte. Sabi niya, tapos sabi niya, yung tax naman kasi sa Canada, depende yan sa state. The more na malamig yung state, mas mababa yung tax. Pero kung pupunta ka ng Toronto, hindi masyadong malamig, mataas yung tax. Sabi nila, sa Canada, weekly yung bayad ng bahay, weekly yung bayad ng bills. Ganon? Weekly mortgage, weekly lahat yung bills. Tapos sabi na, hindi ka naman makakakuha doon ng bahay na building, hindi ka pwedeng mag-bed space.
kailangan talaga malaking bahay. Sabi gano'n. Tapos Isang buong ano. oo, isang malaking bahay, tapos dalawa lang kayo. Kaya sabi nila, yung mga tao, trabaho. Sabi nila. Sabi niya, madali lang magtrabaho. Sabi niya, basta masipag ka lang, huwag kang maarte. Sabi niya. Pero yung sila kasi sa Australia, yung asawa niya. Kasi parang nag-study yata yung asawa niya. Ay, hindi. May isa pa siyang kakilala nag-student muna ng 2 years. Tapos nung graduate na, saka lang siya nag-apply. Pero sabi niya yung sa kanya kasi Australia daw. So pwede naman siyang kunin. Kaya lang, hindi sila sabay. Kailangan mo una muna yung isa kasi dito muna daw siya. Pero pwede sanang kunin ng sabay kasi di kakayanin. Kailangan mo ng pera. Sabi niya, dito lang muna ako. Sabi niya, unahin ko muna yung misis ko kasi at least ako makakapag-ipon pa ako tsaka hindi pa ako tapos sa kontrata. Sabi niya, tapusin ko lang yung contract ko kasi sayang naman yung gratuity ko ng 2 years. Sabi niya. Pagkatapos nito, yung marami silang makilala kasi pag migrate ka na kasi ang tagal-tagal na. Yun, migrate na. Sabi niya. Ayun, ang dami ko narinig kanina. Sa harap ko kasi silang dalawa. Nakaganon lang ako kasi kunwari tulog ako sa sakit yung mata ko. Pero ang lakas ng usapan nila, naririnig ko syempre. Kulob naman kasi pag mga ganyan kasi hindi may iwasan na marinig mo kasi yung mga ganyan na mga kwentuhan ng ganyan, di ba Gumi? Matik na yun na marinig mo talaga. Saka alam naman nila na may nakikinig na narinig sila kasi yung Kasi nasa public sila. natural na marinig yun. Hindi naman siya sikreto na Oo naman. sila lang. Hindi naman yun. Hindi naman yun. Secret. Ang dami mga papeles daw na kailangan. Ang mabilis naman yung processing daw nila. Requirements, tapos apply. Ilang months na po ng Sabi niya, nabanggit niya sa akin, nabanggit niya kanina parang last year pa sila nagpa-process ng mga papel. so matagal talaga. Kasi tinapos nga daw ng asawa niya yung kontrata niya ng 2 years. Sabi niya. Sabi niya, natapos niya yung contract niya ng 2 years, sabi niya. Hindi naman daw nag-resign yung asawa niya babae. Tinapos niya yung 2 years, tapos bumalik muna ng Pilipinas. Tapos pahinga, tapos yun, hindi papalik dito lilipat. Pero sabi niya last year pa daw sila nagsimula. Wala ba yung tipong kunyari may makakilala kayo doon tapos makikisiksik na lang muna kayo kunyari? Hindi ko lang alam. Kasi siyempre kung kunyari tropa mo naman or para makatipid yung isang pamilya, kailangan pa upahan nila yung isang ano. Pero may narinig akong vlog na gano'n na Pwede naman. may ginagawa silang parang bed space pool. Pwede naman din. Na nakikinig ko sa mga vlog. Pwede naman din yata pag may kakilala ka. Eh sila, kung wala ka naman kakilala, Hindi naman yata nila kakilala yun, lang, parang naghanap lang yung ano. parang Filipino community. Oo. Pero walang ano doon, walang building. Kailangan, parang hindi siya villa, bahay talaga siya. So wala naman yata nag-check doon na ikaw Wala naman yan. dapat may sarili kang bahay, dapat may sarili kang parking. Ano. Pero yun nga daw, sabi niya, the more na nasa malamig na lugar, mas mababa yung tax doon. Tapos, lahat doon may tax, parang Pilipinas. Oo. Pero may bracket. Parang Tapos? Pilipinas nga. Oo. Na kapag ang sahod mo ganito yung tax mo, ganito %. Pero, the year end, babalik yung pera, may tax refund. Parang sa Pilipinas, may tax refund din kami sa Pilipinas sa call center. Every year, every tax season, mga ano yun January, February, March, ganung month sa Pilipinas, nagta-tax refund. So minsan nakakakuha ko nun sa Pilipinas, tax refund ko ng 2,000, 3,000, pwede na rin yun, di ba? Parang gano'n din sa Pilipinas, ay sa Canada. Paano yung sahuran daw doon? Wala naman. Paano yun? Direkta ba sa mga ATM? Ay, hindi ko alam, hindi ko narinig. Sure, Hindi nila syempre. pag-usapan. Siyempre, siguro, hindi per hour daw kasi yung bayaran ko. Pero ang alam ko narinig ko Hand to hand. Ewan. Hindi, kasi ewan ko kung paano yung payroll dun. Basta ang alam ko lang paano yung pagbabayad kasi sabi nila every week daw. Every week yung mortgage, every week yung ilaw, every week tubig. So kailangan mo talaga Parang mahal no, hindi naman. Kaya rin naman, Hindi. mataas naman
yung mga ano. Hindi, para kasi naman kahit sa namang bansa, dito sa Dubai, malaki yung pera. Kung i-convert natin sa Pilipinas, eh kung dito, syempre gagastos tayo in dirham. Parang gano'n din sa Canada. O kahit saan man. Malaki man yung sahod mo. Eh yung gastusin mo naman, same ng currency. Hindi. So marami silang in-applyan ng mga agency din, hindi. Hindi naman marami, isa lang naman yun kasi may bayad. So yun nangyari, may interview. Mag-submit siya ng requirements, tapos nag-assessment, tapos interview. So yun ang gusto. Hindi ko lang alam kung ano yung trabaho ng asawa niya. Hindi niya nabanggit. Kasi ang sabi niya lang, lilipad ng asawa. Yun, nag-uusap silang dalawang mag-agent. Tapos, dami nila nabanggit. Si ganitong kaibigan natin na rin. Si ganito nasa Malta, si ganito nasa Europe, si ganito nasa ganito. Tapos pag-migrate na. Kasi ang tagal na nila dito. Talagang stepping stone lang talaga yung Dubai. Kaso tumatagal lang dahil siyempre enjoyment. Na-enjoy mo kasi yung buhay dito eh. Eh, siguro mo. Depende sa tao. Siyempre, yung iba kasi, siyempre, ma-enjoy, tapos marami kang pupuntahan, marami kang mga tropa dito kasi Sabi naman, kasi nabanggit niya pa, yung landlord daw nung lalaki, matanda na, nasa 50 plus, ganun, 60 plus. Tapos yung mga anak nila sa Pilipinas, malalaki din. Tapos ang ginawa ng mag-asawa, may marami silang paupahan dito, wala silang trabaho. Paupahan na, marami silang paupahan. Tapos, ang tagal doon dito ng mag-asawa, nag-migrate na sila sa bansa. Umalis na sila ng Dubai. Tapos nag-migrate na sila doon. Kulang kung paano sila nakakita. Yun, kinuha na nila yung mga pamilya. kasi pag ang alam natin, di ba, pag na-hire ka, siyempre kasama na yung asawa mo, anak mo, di ba? Sagot na yung ticket yun eh. Depende kung yung visa mo. Ay, sa banggit niya pa pala, maganda daw yung visa nung asawa niya. Depende daw sa visa. Yun ang buhay doon daw. Buhay OFW. Kailangan Settle lang sa kailangan wag ma-settle sa isang bagay, sa isang kunyari dito ka lang, hindi pwede, kailangan mag-fly muna, di pa gumi. Oo, hindi ka naman magiging PR dito sa Dubai. Hindi tayo magiging PR. Kahit ugod-ugod na tayo, hindi naman tayo magiging citizen ng Dubai. We will not be citizen in Dubai. Kaya dapat Kailangan sabi natin nila, doon ka sa bansa na magkakaroon ka ng pension, magiging citizen ka. Sa Europe, ganyan naman bansa sa akin. Yun ang narinig ko kanina, sabi ko na, habang nagkukantuhan sila, napapaisip na rin ako, nare-realize ko na tama yung pinag-uusapan nila. So sabi ng mag-asawa, sabi ng lalaki, kung alam ko lang noon pa na may mga school na ganyan na nag-aral doon daw sa atin. Kasi pwede nagamit na yung lipad. Sabi niya habang sana daw nung wala pa silang anak, hindi sana. Nakapag-start na sila, nakapag-settle na sila. Eh ngayon may anak na kasi sila. Hindi pwedeng sabay silang aalis kasi kailangan may pera yung isa. Kasi what if sabay sila umalis tapos yung isa walang trabaho, mahihirapan sila. anak pa. Oo, mas may anak pa, di ba? May anak silang binubuhay. Paano yung anak nila? Yes, parang wise na decision nila yung isa lang muna, susunod na lang yung isa. Tatapusin lang doon yung lalaki yung kontrata nila. Kasi sayang din naman yung pera. Tapos bago siya sumunod. Kasi madali na naman siyang makasunod kasi asawa siya. Pero daw yung baby daw nila, papalakihin mo na nila kasi hindi pa nila kayang alagaan. Pag malaki na, yung mga kaya ng magkano ng sarili, saka daw nilang kukunin. Yun, ang ganda. So, parang gusto ko nga tanongin kung anong agency. Parang gusto ko magtanong na, ay, pwede pong ano pong agency. Nakikinig ka lang, tapos biglang nakisaw-saw. Ay, oo, yun mo dito. Nasa harap ko kasi silang dalawa, tapos anak ko na yung nahihiya na siya nakaganon sila. Siyempre, siksikan sa mental. Kaupo ka. Oo, nakupo. Kaya nga nakaganon ako. Kasi masakit yung ulo ko. Tapos, Doon ako. parang gusto kong ito sabihin dun sa lalaki tsaka sa babae. Ano pong agency yun?
Gusto kong Bye-bye. tanongin sa kanila. Pwede pong malaman ko anong agency nag-a-apply ng Kung ano may agency na yung mga ina-apply doon sa ano. Iba-iba. Australia, may... Sa Australia kasi pwede rin daw mag-PR. Sa New Zealand, pwede rin mag-PR. UK, medyo Pero kasi sa UK kasi kailangan mo lang ilang taon. Ilang taon niya yun? 10, 5? 3 years. 3 years ba? Pwede. Tapos, yung sa ano na lang, sa Europe. Ay, Sa Europe, kailangan mo ng ilang taon. It's okay, no? Wag na. Huwag ka na mag-ano. No! Kailangan ko ng magtingin tayo sa pimple patch. Bumi, wag na. Pauwi na kami. Thank you very much sa share. Say bye. Bye!